Ah, Ginoong Zuan, nadala na po namin ang tao. kayo, ano ang ginagawa ninyo? Iligal na pagdukot ito. Ikaw ang taong hinahanap ko. Sino ka? Nasaan ako? Pakawalan mo ako. Magsimula na tayo. Magsimula? Ano ang sinasabi mong magsimula? Hindi ba't ikaw ang doktor para sa kalalakihan? Ako. Doktor para sa kalalakihan. Ikaw. Huwag dyan. Hindi ko inaasahang ang ganda ng itsura mo. Pero hindi ka pala makabayo. Hindi ba't ikaw si Guxuan, ang pinakamahusay na doktor para sa kalalakihan sa Jiangchen? Guxuan, Mali ang hinuli ninyo. Hindi ako si Guksuan, ako si... Sandali lang. Bakit? Kailangan ko bang mamatay dahil hindi ako si Guksuan? binibiro ko lang siya. Seryoso ka naman, alam mo na, ang sikretong di ko maipagkatiwala sa iba. Di kita pwedeng hayaang mabuhay at makaalis. Hindi. Kahit hindi ako si Guksuan, doktor pa rin ako. Isa akong napakagaling na doktor. Ay, Kumusta? Ako si Linan. parang narinig ko na ang pangalang yan. Ako ang nangungunang doktor para sa kalalakihan sa Jiangsheng. Hindi, pangalawa, dalubhasa sa kalalakihan. Parang si Huatuo na muling nabuhay. Ay, ganoon ba? Maniwala ka sa akin. Talagang mapapagaling ko ang sakit mo. Bibigyan kita ng 30 araw. Kung hindi mo mapagaling, kamatayan ang aabutin mo. Pero kung mapagaling mo ako, pagdating sa pera, kahit magkano, kaya ko. Ito ang paunang bayad. Ang natitira at bonus, hiwalay ang usapan. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maibalik ang inyong pagkalalaki. 3 beses sa isang gabi. Hindi. 7 beses sa isang gabi. Sige, kunin nyo. Hoy, kayo. Anong gagawin nyo? Mga hayop kayo. Ibigay mo ang cellphone mo. Ikaw. Wala ka bang pinag-aralan? O kailang nakinidnap mo ako rito? Pero ngayon, kukunin mo pa ang cellphone ko. Kung malaman ng pamilya ko na nawala ako at hindi nila ako mahanap, gaano ka ba sila mababahala? Anong pakialam ko? Kunin nyo na. Pasensya na, Dr. Lin. Ginagawa namin ito para maiwasang may pagkalat mo ang balita sa mga reporter. Masyado kayong paranoid. Akala nyo, tulad nyo ako. Ano ito? Pumirma ka ng kontrata, babae. Kasunduan sa pagiging confidential ang doktor at pasyente. Mabuti. Mabuti. Ayon sa kasunduan, kung hindi mo ako mapagaling, magbabayad ka ng 1 milyong piso. Ano? Dr. Lin, sa susunod na pipirma ka ng kasunduan, huwag kang magmadali. Ang sama mo namang lalaki, ang sama ng ugali mo. Nakakainis, sabihin mo, anong problema mo? 5 taon na ang nakalipas. Ako'y biktima ng isang masamang babae. Buwisit. Hindi ko naman masasabi sa kanya na dahil sa babaeng yon may problema ako sa isipan, kaya hindi tumatayo. Ikaw, bitima ng masamang babae. Nasira. Kumpleto at walang sira. Hindi ba't ikaw ang doktorang milagro? Sabihin mo ang plano mo sa paggamot. Plano sa paggamot? Ako. Nga pala. Sa pagsusuri, mahalaga ang pagmamasid, pakikinig, pagtatanong, at pagsusuri ng pulso. Susuriin ko muna ang pulso mo. Ikaw ba talaga ang doktorang milagro? Bakit wala man lang pad sa pagsusuri ng pulso? Anong alam mo, ganito talaga ang mga doktorang milagro. Hindi nag-aalala sa maliliit na bagay. Niloloko mo lang ako, di ba? Matatag at malakas ang pulso. Parang walang problema. Naintindihan ko na ang kalagayan mo. Tuturukan kita ng acupuncture. Humiga ka sa kama. Hubad ka na. Hoy,
Saan mo ba ito itutusok? Bastos. Aray, babae. Gumagamot ka ba o nagpapapatay? Masakit ba? Masakit nga dapat. Tinatanggal ko ang namuong dugo sa katawan mo. Mabilis lang. Mabilis na magiging normal ang sirkulasyon ng dugo mo. Ay, Malaki ang ginagamit kong karayom. Masakit pero tiis lang. doktor na walang alam. Paraan ng isang doktor na bihasa. Hindi basta-basta lang makikita ng ordinaryong tao. Aray, tama na. Bitawan mo ako. Ano ba ang nahawakan ko? Tiyan. Parang nawala talaga si Mommy. Sa tingin ko, magreklamo tayo sa pulis. Tatay Gu, ang tanga mo talaga. Hindi na kailangan ng pulis, tingnan mo ako. Nahanap ko si Mommy. Parang may konting epekto. Hindi lang konting epekto. Malinaw na malinaw. Nagpagaling ako sa'yo. Pwede ba akong kunin ang pera at umalis? Hindi pwede, pansamantala lang ang epekto. Paano mo masisiguro? Ganap na ako'y magbalik normal. Sa'yo ba? Wala talagang sakit. Psychological lang yan. Psychological man yan. Physiological man yan. Ipagpatuloy mo ang paggamot sakin. Bigyan kita ng panibagong gamot. Ihanda ang gamot ayon sa reseta. Isang set, 2 pagluluto. Inumin sa tamang oras. Dr. Lin, dito po. Ginoong Zuan, ako'y kukuha ng gamot. At si Mrs. Zuan ay kino-contact na. Kontakin agad. Kausapin siya para mag-divorce sa pinakamabilis na paraan. Ginoong Suan, Yimrek Suan. Pamilyar ang mga titulo. Huang Lian. Kushen. Longdan Kao. Tignan mo, mapapait ka sakin, gago. Tiyak na nag-aalala sa kin ang Tian at Senior Ju. Dapat makontak sila agad. Kamusta kayo? Mama, papunta ako. Ano? Kamusta? Nandito lang kami para hanapin si Linnan. Ito ang mansion ng pamilya Zuan. Walang Lin dito. Pero ang sistema ay nagpapakita nandito mismo ang mama ko. Anong mama? Umalis ka. Ganyan ang ugali ninyo sa bata. Nandito lang kami para maghanap. Umalis. Xiaoya, nagmamadali ako para magkaroon ng apo. Kung maaari mong gawin ang anak ko, Azuan. Magkaroon ng damdamin para sa iyo. Magdala ng kanyang binhi. Kapag lalaki, bibigyan ko ng 100 million. Kapag babae, bibigyan ko ng 200 million. Wow, ang lola ay sobrang yaman. Sana siya ang lola ko. Tita, gusto ko talaga si Zuanye. Hindi ako magpapabigo sa iyo. Gagawin kung gusto ako ni Zuanye. Ikaw ang taong hinirin ng mama ko. Zuanye, talagang hindi ka tumitigas. Umalis?
Dalhin mo si Allen dito. Ano na naman ang problema? Lumapit ka. Ibaba mo ang ulo. Ano ang nangyari? May adverse reaction ba? Pwedeng doktor ka. Anong gamot ang binigay mo? Walang epekto kahit isa. Ay, ang gamot kailangan ng oras para magkaroon ng epekto. Hindi ganito kabilis. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa. Report po, Sir Zuan. May lalaki sa gate. Kasama ang isang bata. Hinahanap si Dr. Lin. Anak ko iyon. Allen, may anak ka. Pakikuha mo si Tayan Tian. Ang bahay ng Suan, hindi lugar para sa'yo at sa mga lalaki at bata na walang pakialam para magkita. Tinataboy mo ba sila? Tinataboy. Ikulong mo ako, sige. Pero hinadlangan mo pa ako makita ang pamilya ko. Lene, Bastos, Allen, nagtataka ako. Anong trabaho ng asawa mo? Pinapayagan kanyang maging doktor para sa mga lalaki. siya ay isang doc. Ano? Siya ay isang doc. Bukod sa gwapo siya, at magaling sa kama, wala siyang ibang meron. Ang lalaki 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko na maalala ang mukha niya. At isang beses lang, naipanganak ko si Tayan Tian. Parang stallion lang talaga. Nagpakasal ka sa male model ng club. Ako, nag-aalaga ng mga lalaki na may sexual dysfunction. Siya, nag-aalaga ng mga mayayamang babae. Talagang bagay kami. Dalhin mo siya. Nakontak mo ba ang babae? Maraming tawag na ginawa. Walang sumasagot. Ako mismo ang mag-contact. Ginoong Suan. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Sinisumpa ko. Hindi ko talaga ibubunyag ang impormasyon mo sa mga tabloid reporter. Sagutin mo. Hello, Senior Gu. Okay lang ako. Babalik ako. Yung, Senior Gu. Ako kasi. Usapang medikal, usapang medikal. Senior Gu, nandito ako. May pasyente ako. Hindi tumitigas pagkatapos ng aksidente. Alaynan, may reaksyon sa proseso ng paggamot, pero hindi makapagtalik sa babae. Sa iyo, may magandang treatment plan ka ba? Maaaring psychogenic erectile dysfunction. Padadalhan kita ng email, ng mga kaugnay na materyales, at treatment plan. Xiaonan, talaga bang okay ka lang? Tapos na ba kayong mag-usap? Sige na, sige na. Ginoong Suan, pahiram naman ng computer mo. Kailangan ng audio para sa psychogenic erectile dysfunction. At video para sa auxiliary therapy. Isang link ng video mula sa Overseas Forum. Ha? Allen, ganito ka ba kagutom? Hindi ganoon. Nabasa kasi ang mouse. Anong ginagawa mo? Allen, akala ko. Hentai ka pala. Ikaw ang manyakis. Ako, lahat ng ginagawa ko. Para sa therapy lang. Ganoon ba? Sabi ni Senior Gu, impotensyang psikolohikal. Kailangan ng tulong ng audio at video stimulation. Kakatanggap ko lang ng link. Kakabukas ko lang. Sino ba ang mag-aakala na ganoon pala ang laman? Talaga? Sinusumpa ko, hindi talaga ako ang may gusto manood ng ganoon. Para sa therapy lang talaga yon. Lene, Ikaw. May reaction ka na. Ah, okay lang kung wala. Basta uminom ka lang ng gamot at magpahinga. Balang araw, babalik din ang lakas mo bilang lalaki. umalis ka na. Sandali. May salo-salo sa mansyon ng Suan mamayang gabi. Sasama ka. Ako, Personal doctor mo ako. Dapat nasa tabi mo. May problema ba? opo, sir. Pwede ba kayong mag-ingat?
Bakit bigla ang nag-imbita ng party ang Ginoong Xuan? Pwede ko bang samantalahin ito para makaalis? Pero, kung iiwan ko si Ginoong Xuan, tama ba talaga? Alin, hindi ko inakala. Ikaw ay isang manyakis. Ano ba iniisip ko? Hindi ako manyakis. Ang loko-loko, bukod sa gwapo, at may nakakaakit na ebs. Wala naman siyang ibang magandang katangian. Talagang napakawalang kwenta. MS, Lin. Ito ang mga damit na inihanda ni Ginoong Xuan para sa'yo. Pumili ka ng isa. Wow! Napakarami. Ang ganda. Ito ang mga alahas na inihanda ni Ginoong Xuan para sa'yo. MS, Lin, dito po. MS, Lin, ako ang magdidisenyo ng makeup mo para sa gabi. Hindi madalas makita ang Ginoong Xuan na magbigay ng ganitong atensyon sa isang babae. Medyo maayos din ang loko. MS, Lin, napakaganda ng kutis mo. Kahit konting base makeup lang, napakaganda na. Madalas ako matulog. MS, Baya, sasali rin sa party ngayong gabi. Nagpapagawa ng emergency skin treatment. Baiya. Si MS, Baya ay anak ng mayamang pamilyang Bay, Chief Secretary ng Dingtian Group. Sabi ng lahat, hindi niya ginasto ang buhay na mayaman. At nagtrabaho sa abroad kasama ang Ginoong Xuan ng 5 taon. Para maging ang future Mrs. Xuan. May babae na siya, tapos nanliligaw pa sa akin. Galit. At ang titulong Enric Xuan. Bakit parang pamilyar sa akin? Ay. Hindi ba't ito raw ang pinakamahusay na sudang mask? Bakit ganito pa rin ang mukha ko? MS, Bay, gumamit ka ng isang whitening product na napakalakas ng epekto. Hindi ito agad-agad gagaling. Gumastos ako ng napakaraming pera. Ano ba ang ginagawa mo rito? Mag-isip ka ng paraan, ngayon din. MS, bye. Narito na ang iyong Begonia Green Clay Mask. Bilisin mo. Kunin mo. MS, Bay, ito ba talaga ang mask na gusto mo? Kahit na may nagsasabing, ito'y isang emergency lifesaver, may iba namang nagsasabi, nasisirain nito ang iyong mukha, wala na akong pakialam. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo ang humidifier. Opo. Sa party mamayang gabi, ipapaalam ko kay Master Xuan, na sa mundong ito, ako lang si Baya, ang tanging babae na karapat-dapat sa kanya. Namatay si Master Xuan sa aksidente. Hindi nga. Ang balita ko'y nasugatan lang siya. Ang mga stock ng Dingtian Group ay patuloy na bumababa nitong mga araw. Ahem, lahat ay maayos sa Dingtian Group. Mamayang gabi, personal na magpapaliwanag si Master Xuan sa mga maling balita. Kung ganoon ang sinabi ni Secretary Bay, siguradong wala ngang problema. MS, Bay, napkaputi ng balat mo. Anong foundation ang ginagamit mo? Wala naman. Toners lang ang ginagamit ko palagi. Napakakinang ni Secretary Bay. Sa party ngayong gabi, ang pinakamagandang babae ay walang iba kundi si Secretary Bay. Sobra naman. MS, Bay, ang gown mo ay bagong limited edition ng Chanel, di ba? Pangkaraniwan lang. Noong nakaraang linggo, binili ito para sa akin ni Master Xuan mula sa Europa. Ang ganda. Sino siya? Hindi pa ako nakakita ng ganoong aura. Isang magandang dalagang may mataas na klase. Anong pamilya siya galing? Isang dalagang may pangalan. Ang damit na suot niya, parang galing sa Paris Fashion Week, pinakabagong haute couture. Gawa ng genius na designer na si Dana. Gawa ni Dana. Isang piraso, mukhang mga 8 o 9 na milyon. Alingaw-ngaw, si Secretary Bay, sumunod kay Master Xuan sa Europa ng 5 taon. Maituturing na kalahating Mrs. Xuan na. Hindi inaasahan, isang bagay na nagkakahalaga ng 10,000 Sino ka? Ito ay handaan ng pamilya Xuan. Hindi ito para sa mga ordinaryong tao. Lugar na kahit sino ay pwedeng pumunta. Si Master Xuan ang nag-anyaya sa akin. Master Xuan. Sa tingin ko, ginagamit mo ang pangalan ni Master Xuan para makapasok at mangakit ng lalaki.
Wala akong ganoon. Mga damit mula sa Chang. Nangangahas pang pumunta sa ganitong eksklusibong okasyon. Sabihin mo. Ang suot mong ito, peke, magkano mo nabili? I-install ang Artificial Intelligence Program. Ilabas ang mapa ng pamilya Xuan. I-connecta ang smartwatch. Hanapin ang lokasyon ni Mommy. Ang suot niya, parang hindi peke. Ang high-end fashion na ito, ay lumabas lang sa mga magazine at weekly publication. Kahit mga artista, hindi pa nakakasuot. First time niya na sinuot. Paano naman posible? Tignan mo ang necklace sa neck niya. Nakakasilaw ang liwanag. Kitang-kita na peke. Ang ibang tao, nakasuot parang socialite. Ang taste ay sobrang low. Kahit tunay o peke, hindi makilala, hindi lang alam. Natatakpan ang mata ng ningning ng brilyante. O natatakpan ang puso ng inggit. Ang necklace niya, parang pinakahuling item sa auction. Pati ang damit niya, parang tunay din. Gawa ng genius designer, Dana. Sa mundo, ilan lang ang makakabili. Hindi mo mabili, hindi ibig sabihin hindi mabili ng iba. Ang ingay dito. Ano ang nangyari? Mrs. Dana, bakit ka nandito? Mrs. Dana, tamang-tama ang pagdating mo. May masamang babae dito. Nangopya ng gawa mo. Nagsuot pa ng peke na design mo. Ano, Mrs. Dana? Ang suot niya, peke, di ba? Tatawag ako ng guard para palayasin siya. Guard. Akala ko, Zuan Ye ay taong walang malasakit. Hindi ko inakala, nakakaakit siya sa mga babae. Ang ibig sabihin mo, tunay ito. Ang gawa ko, syempre kilala ko, tunay talaga. Pero, hindi ko alam, miss. Ano ang relasyon mo sa Zuan Ye? Personal doctor ako ni Xuanyi. Hindi ko inakala. Secretary by, parang Mrs. Zuan. Hindi makapantay sa personal doctor. Naku, nanay ko! Inaapi siya. Ako ang lalaban para sa nanay ko. Naku, sino ang masamang tao? Ay, ang cute. Kanino tong baby? Lola na mayaman. Lola, ako yung baby mo. Ang bibig nito. Ang sweet. Nasaan ang nanay mo? Ang daming kwarto dito. Hindi ko mahanap si Mommy. Lola, gutom na ako. Tara na. Dalhin kita ni Lola kumain ng cake. Salamat, Lola. Ikaw, Ano naman kung 8 milyon? Manok sa bundok, kahit nasuot ang pinakamagandang damit. Manok sa bundok pa rin ito. Isang pribadong doktor lang. Naglakas loob kang magsuot ng ganyang kamahal na damit. Sa tingin ko, itong damit, ito ang ninakaw mo kay Grandpa Zuan. ito ay regalo sa akin ni Grandpa Xuan. Kahit magyabang, dapat may basehan. Grandpa Zuan, paano posible na ibigay sa iyo ang ganitong damit para sa babae? Ako ang nagbibigay ng mga bagay sa tao. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Zuan Ye, napakaganda ng pagdating mo. May babae dito. Ninakaw niya ang damit mo. Hindi ako. Magdadahilan ka pa. Mukhang hindi na kita bibigyan ng isa pang sampal. Hindi mo alam ang sarili mong halaga. Dapat na siyang sampalin. Tama, ang babaeng ito na walang alam sa sarili. Dapat siyang bugbugin, para matauhan siya. Sampalin mo ang sarili mo. Grabe na kayo. Sasampalin kita, para turuan ka ni Zuan Ye. Ngayon, nagsalita na si Zuan Ye. Hindi ka ba makikinig? Baiya, sampalin mo ang sarili mo. Ano? Kailan ko binigyan ng pribilehiyo para sansalain mo ang iba? Zuan Ye. Nagkamali po ako. Lumuhod ka sa kanya. Bakit? Sekretarya ko lang ang katayuan mo. Marami ang gustong maging sekretarya ko. Pwede kitang palitan na yon din. Mapagpatawad ako. Hindi ko hihilinging sampalin mo rin ako. Pero kanina lang, sinampal mo ako. Kaya kailangan mong bayaran ng triple. Humingi ka ng tawad sa akin. At sampalin ang sarili mo ng 3 beses. Gawin mo. Silindan ang bisita kong pinagpipitaganan. Sabihin mo, Paumanhin. Lakasan mo, hindi kita marinig. Paumanhin. sampalin mo ang sarili mo.
Liting. Si Baya naman, 5 taon na niyang kasama ka. Kahit papaano may naitulong din siya. Tito, tinuturuan mo ba ako? Baya, tumayo ka. Suanye. Lalabas muna ako para magpalit ng damit. Masamang babae, hinamak mo si Mami. Subukan mo ang lakas ko. Anong nangyari sa'yo? Inilagay kita sa ibang bansa. 5 taon ka nang sumusunod kay Zuan Liting. 5 taon, hindi mo pa rin nakuha ang puso niya. Pero bukod sa trabaho, hindi niya ako pinapansin. Hindi ka niya pinapansin? Pwede mo siyang akitin. Naghubad na ako, wala siyang naging reaksyon. Walang kwenta. 5 taon na ang nakalipas, tinulungan pa kita na lagyan ng gamot. Hindi mo pa rin sinamantala ang pagkakataon. Tingnan mo naman ang sarili mo nitong 5 taon. Wala kang pinagbago. Zuan Hanshen, ganito ka magsalita, nitong 5 taon. Ilan na ba ang binigay ko sa'yo? Mga lihim na dokumento ng mga pangunahing subsidiary sa Europa. Kung hindi dahil sa akin, matatag ka kaya sa Dingtian Group? Sige na, ikaw na ang bahala. Nagtutulungan pala silang dalawa, walang mabuti sa kanila. Saan galing tong batang to? Array. Batang salbaha. Alam mo ba kung magkano itong bestide ko? Masamang babae na nakit ng bata. Salamat sa inyong lahat, sa pagdalo sa pagtitipon ng Dingshan Group, ang pasasalamat na handaan. Maraming chismis sa labas, na sinasabing ako, ay namatay sa aksidente, sa inyong lahat, at sa Dingshan Group, ay nagdulot ng hindi kaunting gulo. Ang gwapo talaga ni Ginoong Zuan. Ngayong araw, sinadya kong humarap, upang ipaalam sa inyong lahat, na hindi malubha ang aking mga pinsala. Sa loob lamang ng 3 buwan, ako ay ganap na gagaling. Umaasa ako na kayong lahat, ay patuloy na susuporta, sa Dingshan Group. Ay, si Ginoong Zuan lamang mag-isa, ang makakapagpabago sa buong mundo ng negosyo. Sa 5 taon niya sa Europa, ang mga magasin at pahayagan, ay laging pinupuri ang kanyang tiyuhin na si Zuan Hanshen, kung gaano siya kagaling. Ngunit nang magkaroon ng problema, ang Dingtian Group ay kailangan pa rin si Ginoong Zuan. Ngayon, sa malaking screen ay ipapalabas ang 100 taong kasaysayan ng Dingtian Group. Ano ito? Hahaha, ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang mga matang ito na parang butil ng mais, ang bibig at ngiping parang gorilya, at ang ilong na parang baboy. Haha, hindi na ako makatiis. Hindi totoo yan. Mukhang medical record. Larawan bago ang plastic surgery. Baya. Huwag ninyong tingnan. Huwag ninyong tingnan ang lahat. Sekretarya Bay. Talagang karapat-dapat sa tawag na pinakamaganda sa negosyo. Bago magpa-opera, siya ang pinaka-sexy na babaeng gorilya. Ito ay higit pa sa pagpapaganda. Parang pinalitan ang buong mukha. Baya. Huwag mo akong hawakan. Hoy, Baya. Masamang babae. Isang simpleng medical system lang. Madali lang para sa kin na pasukin yan. Ano ang nangyayari? Nahanap ko na si Mami. Hoy, Dr. Lin. Ang ganda ng best aid ang suot mo. Mas maganda ito kaysa doon sa una. Talaga? Kanina pa, nang pumasok ka, Dr. Lin, nabighani na agad ako. Hindi tulad ng ibang babae sa negosyo, mga ordinaryo lang sila. Wala ni isa man ang kasing dalisay at eleganteng tulad mo. Yung best aid ang suot mo kanina, maganda naman. Pero hindi masyadong nakikita ang hubog ng katawan mo. Hindi tulad nitong isa, nagpapakita ng hubog ng katawan mo, Dr. Lin. Ang mga kurba, kitang-kita. Akala ko, si Imas Bae ang gusto ni Uncle Swan. Baya. Paano naman? Sekretarya lang siya. Tumatawag ka sa akin ng Uncle Zuan. Parang ang layo naman ng loob natin. Tinatawag mo si Liting na Grandpa Zuan. Tawagin mo na lang akong Kuya Zuan. Hindi na. Huwag kang magpakalayo ng loob. Magsisimula na ang sayawan sa loob. Ikaw, maging partner mo na lang ako sa sayaw. Bitawan mo. Malanding matandang lalaki. Humarap ka sa kamay ni Mami. Akin si Mami.
Kanina, problema sa equipment. Ang 100 taong kasaysayan ng Dingtian Group, malamang alam na ninyong lahat. Ngayon, mag-relax tayo ng kaunti. Magpapatugtog na tayo ng sayaw. Magsaya tayong lahat. Uncle Zuan, ikaw at ako, magche-check-in tayo. Alam ba ng asawa mo? Ang nakakaakit na munting sirena. Hindi tulad ng aking asawa na mukhang pagod na. Pagkatapos niyang manganak, lumambat na ang katawan niya. Ay naku, ang sarap mo talaga. Bigyan mo na ako. Naiinip na ako. Ay, hintay lang muna, Tito Zuan. Sa loob ng 3 minuto, mag-18 na ako. Nakakasuka talaga. Wow, ang lakas. Si Zuan Hanshen ay mukhang respetado sa negosyo. Pero ganito pala siya sa totoo lang. Totoo. Ang aking AI program napakalakas, nahihiya na ako. Bitawan mo ako. Aray, inimbita kita na sumayaw. Malaking karangalan na yan para sa'yo. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang personal na doktor lang. Binigyan ka lang ng konting pabor ni Liting. Akala mo asawa ka na ng pamilya Zuan? Isa ka lang, laruan ng mayaman. Sino ang nagsabing laruan ko siya? Ang isang doktor, nagliligtas ng buhay, ay isang marangal na propesyon. Habang nandito ako, sino ang maglalapastangan sa kanya? Ginoong Suan, ikaw, ang gago na to, sinasabi pang iginagalang at minamahal ako. Mukhang alam din niya kung paano rumespeto sa babae. Karapat dapat ka bang magsalita ng pag-ibig? Isang lumpo ka lang. Sa huling bahagi ng buhay mo, hindi mo alam kung sa wheelchair ka natitira habang buhay. Payo ko sa'yo, humanap ka na agad ng mag-aalaga sa'yo, maghuhugas ng iyong dumi. Ikaw, hinahampas mo ako? Ikaw, ang lakas ng loob mong manakit sa akin? Ikaw ang sinasaktan ko. Pinabayaan mo ang iyong asawa. Nang akit ka ng menor de edad, ininsulto mo ang mga babae, ininsulto mo ang pamangkin mo. Lubhang kasuklam-suklam ang mga ginawa mo. Ako ang kasuklam-suklam. Ako si Zuan Hanshen, mayaman at makapangyarihan. Samantalang siya, isang lumpo lang. Si Ginoong Suan ay iginagalang at minamahal ako. Isang tunay na ginoo. Mas kapuri-puri siya ng napakaraming beses, kaysa sa ilang taong may kapansanan sa pag-iisip. Ang babaeng ito, ipinagtatanggol ako. Si Ginoong Suan ay nasugatan lang pansamantala. Parang dragon na napadpad sa mababaw na tubig. Bigyan mo ako ng 3 buwan. Titiyakin kong makakatayo siyang muli, hindi tulad ng ilang tao. Na habang buhay na lang maging malansang insekto. Putang ina, lakas ng loob mong murahin ako. Linzu, iyo. Dalhin niyo siya palayo. Opo, bitawan niyo ako. Babae, kung gusto mo talaga ako, bibigyan kita ng karapatang manligaw. Lalaki, binigyan ka lang ng konting pabor. Nagwawala ka na agad. Pabor? Para kang batang lalaki, napaka-immature mo. Bigyan mo ako ng 3 buwan. Titiyakin kong makakatayo ka muli. Tingnan mo. Ang insidente sa malaking screen, ano ba talaga ang nangyari? Boss Zuan, may tao. Nahak ang aming Central Defense System. Ang defense system ng Swan Estate, kailan pa naging ganito kahina? Ang aming Central Defense System ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Pero ang kakayahan ng kalaban ay napakalakas talaga. Ano pa ang silbi ninyo? 3 araw. Boss Zuan, sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin naming mapatch ang butas sa system. May mensahe si Kuya! May mensahe si Kuya! Bunso, mag-verify ka agad kay Kuya. Sino ka? Ako si Kuya mo. Ang depensa ng bahay niyo ang hina. Ikaw ang hacker sa insidente sa malaking screen. Ako nga. Huwag kang mag-alala dahil tinanggap kitang bunso. Ako ang sasalo sa'yo. Milyon ang sahod, magtrabaho ka sa Dingshan Group. Hindi mo ako kayang kontrolin. Nakaka-interes. Naku, may hinahanap si Mommy. Hoy? Bakit bata ang kausap ko? Pakikuha ang may-ari ng telepono. Wala si Mommy. Mommy. Galit na babae. Naglakas loob na gamitin ang pangalan ng A-Rest Swan. Naglakas loob na magtaksil sa akin.
Talagang hindi niya matiis ang kalungkutan. At nagkaroon pa ng anak sa kanyang kalaguyo. Divorce. Galit. Hanapin ang ihalin. Tianchen, bakit narito ka? Mommy, miss na miss kita. Baby, mommy, miss na miss ka rin. Pero, may malaking demonyo dito. Dapat kang lumabas agad. Hindi ako natatakot, Mommy. Gusto kong sumama sa'yo. Dr. Lin, hinahanap ka ng Mr. Zuan. Tianchen, manatili sa loob at huwag magsalita. Mabait. Bakit bukas ang pinto sa ganitong oras? Nagtatago ng lalaki. Saan ako maglakas loob? Pero bakit hinahanap mo ako sa ganitong oras? Ano ang problema? Ngayong gabi, sinabi mo. 3 buwan. Maaaring gamutin ang aking binti. Tutu. Huwag kang mag-alala. Nakita ko ang iyong binti. Walang malaking problema. Kung gayon, magtitiwala ako sa iyo ngayon. Anong tunog? Anong tunog iyon? Hatsing. 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 May ubot sipon ako. Linzo, ipapatingin kita sa doktor at papainumin ng gamot. Opo. Binibigyan kita ng 3 buwan para maghiwalay tayo. Anong tunog iyon? Email sa computer. Email sa computer. Huwag kang maglalaro sa akin. Tianchen, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Mommy. Tumunog lang yung cellphone kanina. Gago. Gago. Iniwan mo ako 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, nagmamadali kang makipaghiwalay sa akin. Hindi kita hahayaan na makalamang. Pwede tayong maghiwalay, pero hati tayo sa ari-arian. Ikaw ang taksil. Isang babaeng nangaliwa habang kasal. Gusto mo pang makihati sa ari-arian? Talagang hindi nagbabago ang ugali mo. Itong hayop na to, gago na noon 5 taon na ang nakalipas. Gago pa rin hanggang ngayon. Kailangan mo ng ebidensya para pagbintangan ako. Hintayin mo, ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. And rest one. Umalis na tayo. Hanapin mo para sa akin ang pinakamagaling na ahensya ng mga detektive. Imbestigahan mo ang tungkol sa babaeng iyon at sa kanyang kabit. Kunin mo ang lahat ng ebidensya at kunan mo ng litrato para sa akin. Opo. Boss Zuan, nitong mga nakaraang araw, si Zuan Hanshen ay nakipag-ugnayan ng pribado sa mga direktor ng kumpanya. Binibili niya ang kanilang mga shares. Yung aksidente ko, ano na ang nangyari sa investigasyon ng pulis? Pinaghihinalaan ng pulisya. Hindi ito aksidente. Gawa ng tao. Mukhang may ayaw sa pag-uwi ko sa bansa. Boss Xuan, oras na para sa therapy. Lumabas muna kayo. Opo. Anong nilagay mo sa gamot? Pinagmalupitan mo ang nagmalasakit sa'yo. Masarap sa pakiramdam ang gamot na mapait. Bago ang rehab, massage muna kita. Alin. Parang dati na ba tayo, nagkita? Pamilyar ka rin sa akin? Rin, Kahit na, medyo nakakahiya ang sabihin ito, pero mula nang unang kita ko sa'yo, pamilyar ka na sa akin. Parang may nakakainis na pamilyaridad. ay, Dito ang Jimen Ako Point. Tiyagain mo. Itong lalaking ito, bakit kakaiba ang boses? Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Nilalagnat ka ba? huwag mo akong hawakan.
Siksuan o ganyan. Mukha siyang sexy na leading man. Bastos. Hinayang ka sa libog. Hinayang ka sa libog. Hinayang ka sa libog. Lalaki rin ako. Ikaw talaga, bastos. Ano ba nangyayari sa akin? Kay Alin, ang sarap sa pakiramdam. Ay, baby, bakit nandito ka pa sa bahay namin? Ano ang pangalan mo? Lola Rich, ako si Tian. Kahapon sa party, hindi ka ba sinundo ng nanay mo? Nandito rin ang mami ko. Anak ka ba ng alin sa mga katulong? Lola, may regalo ako sa'yo. Abracadabra, presto! Ay, salamangkero ka pala. Haha. Samahan mo ako manood ng TV, ha? Okay. Sige. Hala, bakit sira ang tablet na ito? Mayor Domo. Mayor Domo. Hindi mo kailangan ng mayordomo, Lola. Panoorin mo ako. Lola, ibigay mo sa akin ang cellphone. Ibigay. Pasok sa automated system ng bahay ni Xuan. Reset ang network ng bahay ni Xuan. Nagsimula ang mga smart appliances. Ay, talagang matalino kang bata. Sana apo ko ka. Sino ito? Bakit mukhang mukha ko? Ito ang larawan ng anak ko. Ang batang ito. Bakit parang kapareho ng mukha ni Azuan noong bata? Talagang kahina-hinala ang lalaking yun. Ang batang ito, hindi ba ito anak sa labas ni Azuan? Tiyan. Tian. Tian, saan ka tumakbo? Sino ang hinahanap mo? Ah, ito. Sino ang Tian? Ang Tian ay isang aso. Hinahanap ko ang aso. Graduate ng MBA sa Harvard University. Isa sa top 10 outstanding young entrepreneurs ng taon. Ang lalaking ito, talagang karapat dapat maging tatay. Saan ka ba tumakbo? Nag-alala na ako. Nanood lang ako ng cartoons. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang magpapalipat-lipa. May lobo, kakainin ka niyan. Nanay, hindi na ako batang 3 taon. Bilis. Magmadali ka. Bakit ba lagi kang nagmamadali pagbubukas ng pinto para sakin? Ang tagal-tagal mo. Alaynan. May sarili rin akong ginagawa. Anong ginagawa? Nanood ng cartoons. Ah, medical animation. Kailan naging medical animation? Ang Peppa Pig. Ay, hindi. Dumating ka lang ba dito para awayin ako? May epekto yung acupressure mo. Kaninang hapon, umiinit ng kaunti ang binti ko. Parang nakakatayo na ako. Mga ilang segundo. Talaga? Hoy. Ah, Ialin. Ako sa'yo. Aray! Saan galing ang batang ito? Linzu. Bitawan mo ako, Mami, tulungan mo ako. Suanye, patawarin mo ang batang ito. Mommy. Suanye, sa totoo lang, siya ay. Black Spider. Baba! Linzu. Hoy, Mas mabuting magbigay ka ng paliwanag sa akin. Nakatakas na si Tayan Kayan. Anong takot ko sa iyo? Ah, baka anak ng butler. Hindi ba bakla si Ezang, ang butler? Ha. Sino ang nakakaalam? Ah, tama.
Anong kailangan mo sa akin? Hiyu, umalis na tayo. Saan tumakbo ang batang lalaking iyon? Hayaan mong sabihin sa akin ng high-tech, ikaw ba ang daddy ko? Ang tagal, 3 araw pa ang hihintayin. Pare, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. May malaking daga sa kumpanya mo. Ulat sa abnormal na pagdaloy ng pondo ng Dingshan Group. Saan mo nakuha ito? May paraan ako. Ayaw ko ng red envelope. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng daddy. Ikaw ba ang pumasok sa sistema ng seguridad ng Swan Mansion? Bata lang pala. Wala akong daddy. Kahit na mabait si Daddy Gu? Pero gusto ko pa rin ng tunay kong daddy. Sabi ni Mami, pumunta na sa impyerno ang daddy ko. Pumunta sa impyerno? Namayapa na ba ang daddy ng batang ito? Pwede akong maging daddy mo sa isang araw. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pwede akong maging tatay mo sa isang araw. Matutupad ang lahat ng gusto mo. Tataw. Kahit anong gusto ko. Sa mundong ito, wala pang bagay na hindi ko kayang gawin. Gusto ko ng fried chicken, french fries, ice cream. Hindi ako pinapakain ni Mami. At robot toy. Teddy bear, yung sobrang laki talagang malaki. Walang problema, maihahatid sa iyo sa loob ng kalahating oras. Ipadala mo ang address. Kumusta? Ikaw ba yung kuya? Oo, ako. Ang iyong isang araw na tatay, ang nagpadala sa akin para ihatid ang mga regalo. Yehey, ang sarap palang magkaroon ng tatay. Na-deliver na ba lahat? Opo, Nakita mo ng mabuti. Isang bata. opo. Mga 4 o 5 taong gulang. Kumusta na yung babae? 2 araw nang nagbabantay ang tiktik sa labas ng bahay. Hindi nila nakita na lumabas yung babae. Wala ring lalaking pumasok. Ipagpatuloy ang pagbabantay. Kailangan nating mahuli yung babae, kasama ng kanyang kabit. Opo, boss. Nagmamadali po ba kayong maghiwalay? Dahil gusto ninyong pakasalan si Miss Bai. Si Baya lang ang sekretarya ko. Si Dr. Lin? Itinuturing ni MS Bai ang bahay ng pamilya Zuan na parang kanya na. Umaas na siya ng napakataas sa mga tauhan. Sinasabi niyang siya ang magiging babae ng bahay dito. Pero noong huling dinner, napakabuti ninyo kay Dr. Lin. Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Opo. Hoy, magdala ka ng orange juice para sa akin. Ako, May iba pa bang tao rito bukod sa'yo? ano ang ibig mong sabihin? Dr. Lin, sa totoo lang, ang family doctor, isang tauhan lang din yan. Isa ka lang aso. Kung aso ka, dapat alam mo ang lugar mo. Huwag kang maglangad na mangakit sa amo. Dilaan mo nga ang sahig. May pagkakaiba ang trabaho, pero pantay-pantay ang tao. Ang ilang tao, mababa ang ugali. Ang tunay na mababang uri. Hinahamak mo ako. Tama, kung gusto ni MS Bai na malinis ang sahig. Ikaw na ang dumila, ikaw na ang maging aso. Paumanhin, hindi ako sasama sa'yo.
Array. Iya. Dr. Lin, ngayon ko lang ipapaalam sa'yo kung sino ang tunay na babae ng bahay ng Zuan. Limang taon na akong kasama ni Zuan Ye. Lagi niya akong pinapaboran at minamahal. Bakit? Pagdating mo lang, agad ka nang nagustuhan ni Zuan Ye. Ikaw na unggoy na babae. Bitawan mo ako. Unggoy na babae. Dumaan ako sa napakaraming operasyon, bago naging maganda. Bakit ikaw, natural kang ganyan kaganda? Nababaliw ka na. Lahat kayo, tinatawanan ninyo ako. Tinatawanan ninyo ang pangit ko, pero okay lang. Kapag sinindihan ko ng apoy, ang mukha mo, magiging libo-libong beses kang mas pangit kaysa sa akin. Kung gagawin mo iyan, hindi ka ba natatakot na malaman ni Xuanye? Sa oras na ito, nasa video meeting si Zuan Ye. Kapag nasunog ka na at nagkadugo-dugo, at naging tunay na pangit. Sa oras na iyon, pupunta ako kay Zuan Ye at iiyak ng iiyak, at sasabihing aksidente lang ito. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ni Zuan Ye, ako o ikaw. Hindi ganoon si Xuanye. Sa mga lalaki, ang mahalaga lang ay ang ganda. Tigilan mo yan. Ang tao ko, gagalawin mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginoong Zuan, anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Kung hindi ako pumunta rito, hindi ko malalaman na may tao na may titulo bilang babae ng Swan household. Ang nag-aasta ng hari dito. Ginoong Zuan, wala akong ginawa. Siya. Sinadya niya akong galitin at haminin. Tinawag pa niya akong unggoy na babae. Mali ba ang tawag niya sa'yo? Kahit na pinalitan mo ang itsura mo para maging maganda, masama pa rin ang puso mo. Sa paningin ko, kasing pangit ka ng isang hayop na hindi pa nabubuo. Ginoong Zuan, Ang babaeng katulad mo, karapat-dapat bang maging babae ng Swan household? Linzu, iyo. Narito. Dalhin niyo siya. Huwag nang tumapak sa Swan household. Ang Dinshan Group ay hindi rin kailangan ng sekretaryang tulad mo. Sige. Ginoong Zuan. Array. Dr. Lin, kasalanan ko ang pagkuha ng taong yon. Naapi ka. Naku, ang bilis ng tibok ng puso ko. Kung ganito pa ang paggamot, magkakasakit na rin ako. Linnan. Wala na si Tian Chen. Nasa iyo ba siya? Wala. Saan ka ba talaga? Anong sakit ang matagal na ginagamot? Komplikado ang sitwasyon. Hindi ko maipaliwanag agad. Mag-iisip ako ng paraan para makaalis. At uwi ng maaga. Huwag munang bumalik sa bahay mo. Pumunta ka sa klinika ko. Hindi safe ang bahay mo. May mga kakaibang tao na nagmamatsyag. CJ, Sir, may isang lalaki na pumasok sa kwarto ng babae. Pero nawala siya. Ipagpatuloy ang pagmamatsyag. Sa abogado, handa na ang kasulatan para sa paghihiwalay. Baguhin mo. Sabihin mo, na handa akong ibigay ang 30% ng ari-arian. Sir, nagmamadali kang maghiwalay dahil sa Dr. Lin? Ang taong madaldal ay hindi magtatagal. Opo. Sir, salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong nakaraan. Pero, hindi na ako dapat magtagal pa. Ano? Tumakas ang Dr. Lin. Sir, ang paa mo. Wala kang nakita. Opo. Magmadali ka, hulihin mo ang Dr. Lin. Opo. Ano? 30% lang. Ang asawa sa marriage certificate mo, iyon, ay nakausap ka na tungkol sa divorce. Ang kuripot, nagahaman. Ano ang tingin niya sa akin? Isang kasangkapan na pwedeng kunin at iwan basta-basta. Ako, Linan, ay hindi basta-basta naloloko. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tumawag ka sa abogado para sa akin. Ang conjugal property ay dapat hati. Gusto kong bigyan ang tarantadong iyon ng malaking leksyon. Walang sawa ang babae. Sir Zuan. Tumawag sa abogado. Gusto kong paalisin ang babae ng walang kahit ano. May balita ba sa Tian? Linnan, huwag kang mag-alala. Ang Tian ay matalino, at siguradong uuwi siya. Alam kong matalino ang Tian. Pero 4 na taon lang siya. Kung sakaling may mangyari sa kanya sa labas, ako, Nan,
Itinuring ko rin ang tiyan-tiyan bilang sariling anak ko. Pero ang pinakakailangan mo ngayon ay magpahinga. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. Senior Gu, Nan, alam mo na matagal na kitang. Ang sweet ng dalawa. Ano ka? Hindi mo dapat pakialaman. Kahit sino ka, hindi ako papayag. Umalis ka sa klinika ko ngayon. Lin, lumabas ka. Kuya Gu, huwag kang mag-alala. Nan, Tapos na ba ang sweet moments ninyo? NX1. Gumaling na ang sakit mo. Kailangan mo lang uminom gamit ang original prescription. Makakatayo ka rin sa tamang panahon. Hindi mo na ako kailangan. Ang pangangailangan ko sa doktor. Hindi ikaw ang magdedesisyon. sir. Nan ayaw sumama sa'yo. Hindi siya sasama sa akin. Sasama siya sa'yo. Senior ko siya. At magkasama kami mula pagkabata. Magkasama mula pagkabata, talaga. Senior, talaga. Mahigit 10 taon ang relasyon namin. Hindi mas maganda ang relasyon kapag mas matagal. Hindi mo ba alam? Ang relasyon ay dapat tuloy-tuloy? Hindi mo ba alam ang relasyon ay maaaring maging masighi? Tama na. Kuya Gu, sa mga nakaraang araw, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Pinahahalagahan ko rin ang nararamdaman mo para sa akin. Pero sa puso ko, palagi kitang tinuring bilang kuya. Narinig mo, Kuya Gu? Tumahimik ka. Senior, ayaw kitang maipahamak, kaya kailangan kong sumama sa kanya. Huwag kang mag-alala, ang pagpunta ko sa kanya ay para lang sa paggamot. Safe ako. Dalhin siya. Ano gagawin? Talagang tatay ko siya? Dapat ko bang tanggapin siya bilang tatay? Medyo tanga siya. Parang mas matalino si Daddy Gu. Parang mas gusto ni Mommy si Daddy Gu. Baby ko, anong tinitingnan mo? Lola, mayaman ka! Bakit ang lamang mo ngayon? Kaya pala, siya pala ang totoong lola ko. Gusto mo ng gatas? Gusto! Lola, gusto kong inumin to. Hindi pwede yan. Espesyal na tonic wine yan ng lola mo. Hindi pwedeng inumin ng bata. Ay, may lakad ang lola mo, kasama ang mga kaibigan ko. Malalit na ako. Tama na yan, bitawan mo ako. Hindi naman ako kriminal. Alaynan. Ang anghang. NX1, alam kong mayaman at makapangyarihan ka. Pero hindi mo pwedeng limitahan ang kalayaan ko. Doktor kita, hindi ako alipin mo. Hindi kita itinuring na alipin. Paano naman hindi? Araw-araw, nandyan ka lang. Sinusundo-sundo mo ako. Para bang hindi mo ako tao. Lin. Espesyal ka sa paningin ko. Hayaan mo na. Wala naman akong pera o kapangyarihan. Isang maliit na doktor lang ako. Bakit ka palaging gumagalaw-galaw? Huwag kang gumalaw. Hindi ako gumagalaw. Eh bakit? Dalawang ulo mo. Ano ang kinain mo? Yung tubig lang sa mesa ko. Wow, anghang. May amoy pa ng gamot. Yun ang alak na pampalakas na ginawa ng nanay ko. Bakit dito? Sobrang init. Mainit. Huwag. Gwapo. Magkano ang isang gabi? Linnan, gumising ka. Gwapo. Ang ganda ng katawan mo. Tingnan mo kung sino ako. Bakit ka mukhang yung tao sa marriage certificate ko?
Mag-divorce ka sa asawa mong lalaki. Bakit? Dahil hindi siya bagay para sa'yo. Sino ang bagay para sa'yo? Ako. Ang pagkakasabi mo, parang yung Swanye. Hindi mo ba siya gusto? Sino ang nagsabi na gusto ko yung malaking bastardo? Siya ay taong may masamang ugali. Palagi siyang nagpapakitang gilas. Mahilig magpakitang gilas. Siya. Palaging nagpapabagabag sa puso ko. Ako ay Linnan. 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 Tatay, nakakuha ka ng 100 puntos. Saka lang kita tatanggapin bilang tatay ko. Pero kung hindi mo makuha, huwag ka nang umasang makuha si Mommy. ang sakit ng ulo ko. Gwapo. Ang ganda ng katawan mo. Ano ba nang ginawa ko kahapon? Nanay, Tiyan, saan ka ba tumakbo? Nag-alala na, ang mommy mo sayo. Lin. Tiyan, tumahimik ka na. Pinautos ko sa kusina na gumawa ng sabaw pang alis ng hangover. Salamat. Anong nasa loob ng kumot? Yon ang mga maruming damit kong pinalitan ko. Lin, alam kong hindi ka masaya nang dalhin kita rito, pero ang kakayahan mo sa medisina, hindi talaga ganoon kahusay. Noong mga nakaraang araw, nakakatayo ka naman ng ilang segundo, di ba? Pero nitong mga huling araw, hindi na naman ako makakilos. Itong mga binti ko, laging sumasakit. Kaya mo ba talaga? Sinabi mo hindi ako kaya? Ang mga binti ko, kung hindi talaga magagamot, iiwan mo ba ako? Ginoong Suan. Dahil sumama ako sayo, gagalingin kita, sigurado. Paano kung habang buhay, ay hindi na ako makakatayo? Di gagamutin kita habang buhay. Usapan na yan. Esan. si Daddy talaga ang bait-baitan, pero gusto ko. Tiyan, anong ginagawa mo dito? Mommy, nagmamarka ako ng mga kandidato para kay Daddy. Kapag umabot na sa 100 puntos, bibigyan ko siya ng maliit na pulang bulaklak. Pakiusap, bigyan mo naman ako ng pera. Yung mga naniningil ng utang. Sila, hindi talaga sila tao. Baya, ikaw naman. Hindi ka na chief secretary ng Dingtian Group. Nabangkarote na rin ang pamilya ninyong Bay. Para sa akin ngayon, wala ka ng silbi. Zuan Hanshen, sa mahabang panahon, napakarami kong isinakripisyo para sa'yo. Hindi mo pwedeng hindi ako tulungan. Aray, itong mukha. Maganda naman ang pagkakaretoke. Ganito na lang. Sumama ka sa akin. Bawat buwan bibigyan kita ng pang-allowance para mabuhay ka. Ano sa tingin mo? Zuan Hanshen, matanda ka na, pwedeng maging tatay ko na. Ganito na lang. Ayaw mo pa sa akin? Gagawin kitang kabit. Malaking karangalan na yun para sa'yo. Dahil hindi mo ito pinahahalagahan. Mamatay ka na lang. Hindi. Payag ako. Bigyan mo na ako ng pera. Yan ang gusto kong marinig. Aray. Nagpapakamalinis ka pa. Hawakan mo itong pera. Bumili ka ng magagandang damit. Ang itsura mo ngayon. Nakakadiri talaga. Cirx 1, ano ang gusto mo? Simula noong nakita kita sa party. Hindi ko na malimutan ang iyong mukha. Tulong. Kahit na umiyak ka hanggang mawala ang boses mo, walang mangyayari. Anong araw ngayon? Ito ang ika-80 birthday ng Ginoong Zuan.
Ang lahat ng miyembro ng pamilya Zuan ay nasa main building. Mas mabuti para sa'yo ang sumunod sa akin. Dahil ako lang ang tunay na tagapagmana ng pamilya Zuan. Gusto ko ang mga taong matapang at may lakas ng loob. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang tunay mong amo. Ah, Saklolo. Hayop ka. Ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ikaw, paano gumaling ang binti mo? Ang binti ko. Matagal nang pinagaling ni Ihalin. Ano? Nadismaya ka ba, Tito? O kaya naman, nagsisisi ka ba, Tito? Na noong una, hindi mo ako agad nabangga hanggang sa mamatay. Ano ang sinasabi mo? Ang aksidente ko nang umuwi ako sa bansa. Hindi ba't ikaw ang nagplano noon? Huwag kang tatakbo. Ginoong Suan. Paumanhin. Hindi kita na ipagtanggol ng maayos. Ayos lang. Tamang-tama ang pagdating mo. Mommy? Daddy? Masakit ba ng kaunti? Ayos lang. Nakakainis. Sino ba ang masamang tao ang naglakas loob na sakta ng mommy ko? Gagawin ko siyang tadad ng hiwa. Lolo. Ang binti mo, okay na. Ay. Ako, gusto ko lang. Manatili sa tabi ko. Lolo. Private doctor mo lang ako. Ihalin. Tanungin mo ang sarili mo. Ako lang talaga ang isang pasyente mo. Ako. Ihalin. Bagay talaga ang tatay at nanay eh. Medyo tanga lang ang tatay, kailangan pa ako ang kumilos. Imbestigahan ng Xuan Hanshen, lahat ng negosyo niya ay freeze ang Xuan Hanshen, lahat ng bank card niya, at ilang criminal record, ipadala sa mga newspaper. Tapos na, mamatay ka ng malaking masamang tao. Itong bunny na big sister masyadong masama tapos na para sa pamilya natin sobra ang sakripisyo ko. Ang nipis naman. Lingerie. Anong itinatago mo? Wala lang. Ang cute naman. Hoy, hindi akin yan. Hoy, Huwag mong kunin. Doxlin, binili mo to para akitin ako. Hindi ako. Doxlin, sa totoo lang, kung gusto mo akong akitin, hindi mo na kailangan pang bumili ng mga ito. Dahil ang puso ko ay matagal nang sayo. Doxlin, aminin ko noong una, hindi kita gaanong pinansin, pero totoo ang nararamdaman ng katawan ko. Ang gusto ko sayo ay pisikal. Kahit na, masungit ka, at flat-chested ka, ngunit ikaw ang gamot sa sakit ko. Flat-chested ako. Doxlin, nang ipagtanggol mo ako, sa party, doon na kita umibig. Yun kasi. May asawa ako. May anak. Isang gago lang naman yan, ano nang pinanghahawakan mo? Maghiwalay na lang kayo. Gusto ko ng bata, ang anak mo, ituturing kong parang sariling anak. Hoy, bitawan mo muna ako. Pag-iisipan ko. Bigyan kita ng 5 minuto para mag-isip. 5 minuto. Ako 6'1" lighting, hindi ako naghihintay ng iba. CJ, 5 minuto, 5 minuto. 50% ang 50%, payag ako sa gusto mong hiwalayan. Basta't mag-divorce ka agad sa akin. Bukas, 3:00 ng hapon, sa Left Bank Cave sa downtown. Talaga? Bakit hindi mo sinasagot? Oh. Hello. Nan, nahanap mo na ba ang tiyan-tiyan? Hindi pa siya pumupunta sa klinik ko. Gu, nahanap ko na. Nandito siya sa akin. Nan,
Nag-aalala talaga ako sa'yo. Kahit bilang kuya lang. Gusto kong protektahan ka habang buhay. Gu, 5 minuto, tapos na ang oras. Gu, mag-usap tayo mamaya. Hindi mo kailangan ng ibang lalaki. Ikaw ay akin. Hindi pa kami nag-divorce. Mag-divorce ka agad sa doc. Ako, pag-iisipan ko. Nakakatakot naman. Ano ba ang nangyari? Yung lalaking yun, ang pugi-pugi ngayon. Sage, left bank cave. Dalhin mo ang divorce papers mo. Nakakainis na babae. Ang lakas ng loob mong mahuli. Ginoong Suan, bakit nandito siya? Nakakainis, niloloko mo ba ako? Ano ba to? Hindi ba't sa kapehan tayo magkikita? Alas 3:30 na. Tignan mo kung nasaan ka. 5 minuto. Alam mo ba na milyon ang kita ko kada minuto? Ang lakas ng loob mong hindi sumipot. Ikaw ang hindi sumipot, ah. Hay, ang tanga talaga ni Daddy. Kung hindi niya pa rin malaman na si Mommy ang asawa niya, ako na ang bahala para mawala siya. Ayaw ko kay Daddy, gusto ko si Mommy. Ano ang ayaw kay Daddy? Gusto si Mommy? Mommy? Anak, ano nang ginagawa mo dito? Mommy, gusto ko rin ng kape. Anak, hindi pwedeng uminom ng kape ang bata. Tara na. Isasama kita ni Mommy mamili ng damit. Gusto kong magsuot ng kaparehong damit ni Mommy. Kapareho ng suot ni Mommy. Huwag hawakan kung hindi bibilhin. Magandang araw. Pwede ba naming subukan ito? Mahirap. Huwag kang magsubok kung wala kang pambili. Sinong tinatawag mong mahirap? Kayong dalawa. High-end na tindahan ito. Hindi para sa mga tulad ninyo. Ang lugar na ito. Kunin mo. Kunin mo yung damit na yan para sa akin. Opo. MS, bye. Kami ang unang nakakita. Linnan. Akin na yan. Sobra na ang pag-aapi ninyo. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Bay. Malapit kay Jizuan. Narinig ko na bangkarote na ang pamilyang Bay. Pinalayas na siya ni Jishuan. Pinalayas na siya. Wala na siyang pera. Marami akong pera. Saan galing yan? Galing ba sa matandang lalaking yun? Ikaw. Bata yan, wala sa sariling salita. Ano nang ginagawa mo? Totoo ba ang sinabi niya? Mabuti nga. Sumama lang ako kay Zuan Hanshen. Pare-pareho lang kaming Zuan. Hindi pa sigurado kung kanino mapupunta ang pamilya Zuan sa hinaharap. Hindi pa sigurado yan. Swan Hanshen, yung matandang manyakis na iyon, nakayanan mo pang matulog sa tabi niya? At may asawa't anak na siya. Kabit ka lang. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ikaw, may daladalang, malaking anak na lalaki. Hindi mo alam kung kaninong lalaki. Ang anak mong yan. Anak ko yan sa loob ng kasal. Tama na yan. Kung alam ni Lolo Zuan, na may anak ka na, matagal na niya sanang iniwan yan. Alam ni Lolo Suan na may anak ako. Nilalaro ka lang ni Lolo Zuan. Seryoso ka pa talaga, kung gusto ka niya. Kayo, bakit ganyan ang suot nyo? Malinis naman ang suot namin. Anong ganyan? Mukhang dukha, umalis kayo dyan. Ginang Bay, subukan nyo po itong damit. Hindi, yun ang gusto ko. Damit ko yan. Iya, baliw ka ba? Pambata yan. Ano naman kung pambata? Kung kasya sa akin ang pambata, ibig sabihin maganda ang katawan ko. Hindi mo ba nabasa sa social media? Ang tunay na maganda, kasya sa damit pambata. Tama po si Ginang Bay. Ayoko tandang ali. Nakikipagagawan ka pa sa bata.
Batang yan, umalis ka dyan. Ginang Bay, subukan nyo na po. Ano pang ginagawa nyo dito? Umalis na kayo. Ew, ayoko. Manonood ako ng palabas dito. MS, Bay, ang ganda talaga ng katawan. Sa damit na ito, mukha kang, malaki ang dibdib at maliit ang baywang. Napakaganda. May mata ba talaga kayo? Halatang hinila at pinilit niya. Nasira pa. Ang damit pambata. Ano ba alam mo? Ito ay simbolo ng maganda kong katawan. Ang lipstick at pampaganda mo, lahat ay kumapit sa damit. Makakasama ito sa kalusugan ng mga bata. Damit ko. Baby, gusto mo bang dalhin kita sa ibang tindahan? Ayoko. Magkakaroon na ng magandang palabas. Ha? Anong magandang palabas? 3, 2, 1. Inagaw mo pa ang damit ng bata. Hindi ako matanda. Sino ka? Tingnan ninyo ito. Walang hiya kang babae. Kinakain mo ang asawa ko sa labas. Sinusuot mo ang asawa ko. Si Secretary Bay ng Dingtian Group. Hindi ba ito si Baya, ang anak na babae ng pamilya Bay? Sino ka? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Walang hiya kang kabit. Bago mo tulugan ang asawa ng iba, tingnan mo muna kung sino ang asawa niya. Kung wala ako, si Chin Wanshen, si Zuan Hanshen ay isang uod lang. Anong estado mo, para makipag-agawan sa akin ng lalaki? Patayin ang nanay niya. Patayin siya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong araw si Secretary Bay. Bilis, bilis. Binubugbog ng legal na asawa ang kabit. Kukunan ko ito at ipapost sa internet. Huwag nang kumuha. Ang galing. Pero, paano nalaman ng asawa ni Xuan Hanshen na nandito ang kabig? Siyempre, ako na kayang gawin lahat. Tangang nanay. Ikaw yun. Tumawag sa nanay ko. Hoy, ang talino mo pala. Maging alalay mo ako. Ayoko. Maging alalay mo ako. Mga merienda at laruan mo, ako na ang bahala. Marami pang babae ang sasama sa'yo. Nanay lang ang gusto ko. Subukan mo ito. Kung hindi ka magiging alalay ko, huwag kang umasang makabili ng damit. Ang sama mo naman, pinagbayaran mo ng masama ang kabutihan. Pinapansin ka nga ng anak ko. Swerte mo na yun. Tian, gusto mo bang subukan ito? Gusto ko lang bumili ng damit para kay mama. Huwag niyo akong istorbohin. Magkano ito? 10,000. Ako 20,000. Ako 30,000. Sige, ako 40,000. Ako 50,000. Tian. Nanay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hoy, ikaw, hindi mo ba alam kung gaano kayaman si Dundun? Ako 80,000. 90,000. Ako 150,000. Sige, kunin mo na. Bakit hindi ka na tumaya? Hindi ako magpapaloko. Sige, inaapi mo ako. Sasabihin ko kay daddy. Sige, sabihin mo. Alam mo ba kung sino ang daddy ko? Basta ang daddy ko mas malakas kaysa daddy mo. Kalokohan. Ang daddy ko ang malakas. Ang daddy ko ay isang grand director. Ang daddy ko ay isang grand president. Ang daddy ko ang pinuno ng Dingtian Group. Ang daddy ko ang tunay na pinuno ng Dingtian Group. Marunong magmaneho ang daddy ko. Marunong magpiloto ng eroplano ang daddy ko. Kaya ng daddy ko kumain ng 3 bowl ng kanin. Kaya ng daddy ko kumain ng 5 bowl ng kanin. Kaya ng daddy ko kumain ng isang malaking bowl ng tae. Kaya ng daddy ko kumain ng 2 malaking bowl. Mali, hindi kakain ng tae ang daddy ko. Ang daddy mo ay salagubang. Anak ka ng salagubang. Mama, minura niya ako. Ipapatawag ko ang daddy ko. Sige, tawagin mo. Kung may lakas ka, tawagin mo rin ang daddy mo. Sige, tatawagin ko. Tian, wala ka namang daddy. Huwag kang mag-alala dyan. Darating na si daddy. Kuya, tulungan mo ako. Matalino nga ang anak mo, pero sa estado mo sa buhay. Ang anak mo ay karapat-dapat lang. Maging katulong ng anak ko. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Sino bang ipinanganak na katulong? Ang tapang mo namang magsalita. Pagdating ng asawa ko, papaluhurin ko kayong mag-ina. Sino ba yang walang pinag-aralan? Ang lakas ng loob mong apihin ang anak ko. Lingnan. Hala, Tito Xuan, buhay ka pa pala? Akala ko pinatay ka na ni Lolo Xuan. May anak ka na palang ganito kalaki? Hindi ko rin inaasahan na may anak kang ganito katanga. Alam ba ni Liting? Kailangan ba niyang malaman? Anak sa labas pala. Saan galing yung anak sa labas na yan?
At nag-aastang malakas sa anak ko? Anak sa labas, bulok! Hindi ako bulok, may tatay ako. Nasaan tatay mo? Tawagin mo nga. Darating na si tatay. Wala ka namang tatay, anak ka sa labas, bulok. Sino ang nagsabing bulok ang anak ko? Tatay. Anak. Kuya, nahuli ako. Ikaw ang tatay niya. Oo, pinapayagan ko na maging pansamantalang tatay ko siya. Zuan Liting. Oy, dumating na ang tatay ninyo. Pwede bang bayaran na ang bill? Anong bill? Itong damit. 150,000. Anong sira-sirang damit na ito na nagkakahalaga ng 150,000? Ang anak mo at ang anak niya ay nag-agawan ng damit. Sa bidding, ang anak mo ang nanalo. Hindi ba't 150,000 lang yan? Kaya namin bayaran yan. Oo, dito po. Paumanhin. Hindi gumagana ang card ninyo. Ano to? Hahaha, itong tao na to, malapit nang mamatay, hindi pa alam. Paano posible yan? Zuan Hanshen. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ako. Kasalanan mo ito. Bakit mo inagaw ang damit? Tingnan mo, papatayin kita. Wala na siyang pera, sinaktan pa niya ako, mami. Diborsyo. Mahal. Tara, alis na tayo. Sandali, itong damit, ang anak mo ay tumawad din. Pinalayas ninyo ang malaking kliyente ko. Kailangan mong bilhin itong damit. May sense ka ba? Mula simula hanggang katapusan. Hindi mo naman kami sinerbisyuhan. Dukha, huwag kang pumasok sa mamahaling tindahan ng damit. Akala mo ito ay lugar na pwede kang pumunta kung kailan mo gusto. At umalis kung kailan mo gusto. 150,000 card. Daddy, hindi mo ba naiintindihan? Kapag nag-guard ka, para mo lang siyang pinagkakitaan. Daddy, hindi mo alam, ang sales may commission. Hindi mo alam, ang mall na ito, sa daddy ba? Ang bawat sentimo ng daddy. Sa huli, babalik lahat sa daddy. Wow, totoo ba? Siyempre tutu. Daddy, tawagan mo ang mall management. CJ, susunod ako sa boss. Bumaba ka at mag-sorry kay Boss Zuan. Boss Zuan, hindi ko alam na mall mo ito. Hindi ko rin alam na anak mo siya. Boss Zuan, patawarin mo ako. Tinanggal ka. Manager, hindi mo ako pwedeng tanggal. May mga pinag-aaral ako, may mga sinusuportahan. Hindi talaga ako pwedeng mawalan ng trabaho. Umalis ka na. Boss Zuan, lahat ng damit dito, libre para sa inyo. Ang misis at ang bata, may napili ba? Daddy, gusto ko tong set. Ang ganda ng taste ng bata. Ito ang pinakabago sa tindahan. Ito. Para sa mag-anak. Isang set para sa daddy, isang set para sa'yo, isang set para sa akin, sakto. Hindi ko inakala, Boss Suan. Kapag nakasuot ng ganitong damit, mukhang masaya. Ano, nabigla? Esan, hindi. Hindi ko inakala na mahilig talaga kayo sa mga bata. Misis, lumapit pa kayo. Oh, narito na ako. Umuwi ka na. Hindi ka na ba babalik sa mansyon ng Suan? Gumaling na ang binti mo. Kaya hindi na kailangan na nandito ako palagi para mag-alaga. Hindi ako mapalagay sa'yo. Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat, talagang hindi ko maisip kung anong mangyayari sa amin ni Tayan Tian. Kung wala ka. Hindi ko talaga inakala na anak mo pala si Tayan Chan. Gabi na ng gabi, yang asawa mong lalaking yan. Bakit hindi pa umuwi? Sobrang hindi na tama. Hihi. Ganitong ama, pabigat lang sa bata. Kailangan din ni Tayan Tian ng magandang kapaligiran. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo naman ang bata. Hehe. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Ginoong Zuan, may balita mula sa detective. Nagpakita ang babae at ang kabit niya. Mabuti. Pero matalino yung kabit, kaya wala kaming nakuha na litrato ng mukha niya. Patuloy niyong bantayan. Kapag nakuha na ang litrato ng mukha, ipadala lahat ng impormasyon sa akin. Opo. At isa pa, ipunin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga male model na iniwan ang pamilya para sa mga mayayamang babae at ipadala sa akin. Ginoong Zuan, para saan po ito? Kung mahusay kang gumamit ng pala, walang pader na hindi mabubungkal. Ano sa tingin mo? Ginoong Zuan. Parang third party ba? Huwag mo nang pag-usapan. Ginoong Zuan, parang ibang tao na siya nitong mga nakaraang araw. Ay, talagang bulag. Ang lalaking umiibig.
Mga ginoo, inaanyayahan ko kayong lumagda para alisin si Zuan Liting sa posisyon niya bilang Pangulo ng Dingtian Group. Ano pa ang hinihintay ninyo? Pero sa nakaraang salo-salo, sinabi ni Ginoong Zuan na sa loob ng 3 buwan, maaari siyang gumaling. Hindi na siya gagaling, isang walang kwenta na siya. Hindi na talaga siya gagaling. Pero nitong mga nakaraang buwan, malayo man siya, pinapatakbo pa rin niya ang kumpanya, at umuunlad ng husto ang kumpanya. Director Lin. Si Director Lin pala. Narinig ko na ang anak mong lalaki ay nag-aaral sa ibang bansa. Mukhang malaki ang gastos yun, di ba? Mayroon namang mga chismis na may problema ang iyong pondo. Director Zhang, huwag kang mag-alala sa aking pondo. Narinig ko naman na ang anak mong babae sa labas ng paaralan ay nakakilala ng isang batang lalaking tambay na naging nobyo niya. Kung sakaling may mangyari, halimbawa, maapi siya, ginahasa at pinatay, hindi naman katakataka yun, di ba? Ikaw. Mga ginoo, ano pa ang hinihintay ninyo? Lumagda na kayo. Sandali. Ginoong Zuan, ang iyong mga paa. Tiyuhin, ikaw ay sangkot sa paggawa ng aksidenteng sasakyan, pagpatay, at paglustay ng pondo na umabot sa 500 milyong piso, at lahat ng iyong maruruming gawain, ay nailantad na. Paano nangyari yon? Balak ko sanang isuko ka sa pulisya, ngunit humingi ng awa ang lola, dahil sa ating relasyon sa dugo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka sa Jiangsheng, mula ngayon, huwag ka nang bumalik kailanman. Umalis ka na, umalis. Kayong lahat. Sino ang hari? Sino ang tulisan? Wala pang nakakaalam ngayon. Zuan Liting. Tingnan natin kung paano ka matatawa sa huli. Tiyan, para sa mama mo. Hoy, Papa Gu, hindi mo alam gaano kalakas ang kalaban mo. Ito. Patek Philippe na relo. Relong nagkakahalaga ng ilang milyon. Ganito lang ang pagtapon mo. At pati ang mga ito. Mga bahay at bilya. Mansion sa tuktok ng bundok. Mga bagay na nagkakahalaga ng ilang bilyon. Sino ang nagbigay ng mga ito sa mama? Mga mandiligaw ng mama. Ang mga bulaklak na ito. Binigay ng daddy. Ibalik lahat. Hoy, Xiaonan. Hoy! Senior Gu, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Wala, siguro. Uuwi na ako muna. Sasamahan kita. Hindi na. Hoy, kaawa-awang Papa Gu. Ang dignidad ng isang lalaki. Alam ko. Para sa'yo, President Lee, anong ginagawa mo? Lanan, una kong pagkakataon na manligaw sa babae. Hindi ko alam ang dapat ibigay sa inyo, kaya marami akong ibinigay. Ikaw. Manligaw sa akin. Sabi nila, ang pag-ibig, nagsisimula sa isang bokwet ng bulaklak, at sa isang regalo, ang lalaki ay dapat may sense ng ritual. Hindi ko gusto ang mga ito. Ang babae ay nangangailangan ng regalong may puso, kaya bumili ako ng isang ospital. Espesyal para sa'yo, research building at medical room. Hoy, kahit ang mama. Ako mismo ay naakit. Teksuan, salamat sa pagtingin mo. Alanan, pero hindi ko gusto ang mga ito. Kapag gumaling ka na, ang relasyon natin ay magtatapos. Ang mga bagay na ito, ibabalik ko sa'yo sa tamang oras. Alin. Huwag ganito. Alin. Anong nangyari kay Lolo Zuan? Na-reject siya ng babae. Hayop na babae. Ang lakas ng loob niyang tumanggi sa akin. Ikaw talagang pasaway. Tingnan mo ang itsura mo. Paano ka magugustuhan ng babae? Hindi ba ako gwapo, anak mo? Guwapo ka nga. Hindi ba ako mayaman, anak mo? May pera ka nga. Bakit ayaw niya sa akin? Siya. Sino ba siya? Si Alin.
Maganda si Dr. Lin. Mabait at maganda ang ugali niya. Mabait din siya. Gusto ko siya. Ang tanga-tanga mong anak ko. Sa wakas, nakahanap ka ng magandang babae. Pero bakit niya ako tinanggihan? Tinanggihan ka niya. Hindi mo ba kayang gumamit ng alindog? Alindog? Lagi kang nakasimangot. Hindi na ako magkakaapo. Ay, ako. Lolo Zuan, sa tingin ko, maganda ang payo ni Lola. Lanan. Isipin mo, Lolo Zuan, asawa ni Dr. Lin ay isang pato. Ibig sabihin, hindi pera ang importante sa kanya. Ang gusto niya ay lalaking gwapo. Lalaking gwapo. Linnan. Huli na kitang natagpuan. Hoy! Baiya, kalmahan mo lang. Kalmahan, paano ako makakapagpakahinahon? Wala na akong natira. Bahay, kotse, mga mamahaling bag, alahas, lahat na embargo na. Wala na talaga akong wala. Ikaw, pwede ka namang maghanap ng trabaho. Ano ba alam mo? Nagutos na si Zuan Liting. Pinagbawalan na ako ng lahat ng kumpanya. Lahat ng dyaryo at magazine, kinukot siya ako. At lahat ng ito, dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan yan. Kapag ginitgit ko na ang mukha mo, hindi ka na makakapang-akit ng lalaki. Baiya, alam mo ba ang ginagawa mo? Nilalabag mo ang batas. HMPH, nasa ganito na nga ako. Wala na akong pakialam sa batas. Ngayon, ang kailangan ko lang ay mamatay ka. Linzu, Hiyu. Dalhin niyo siya sa presinto. So Liting, nasugatan ka. Okay lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? Suanye. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Buti na lang okay ka. Gusto kong uminom ng tubig. CJ. Halika. Painumin mo ako. Oh, Pasensya na, nakalimutan ko. Hindi ka komportable. Ay. Hindi ko sinasadya. Ang buttons na ito. Kailan ito nabuksan? Linnan. Gutom na talaga ako. Akala ko pa naman ang sexy ni Xuanye. Sorry po, Xuanye. Ako, hindi ko sinasadya. Alin. Namumula ang mukha mo. Ang kwarto mo, maliban sa bata. Walang bakas ng lalaki. Ikaw ba at ang asawa mong pato, hiwalay na ba kayo? Maghiwalay na kayo. Ako ang tunay sa mundong ito. Ang pinakaangkop para sayo. Naku, tibok ng puso. Ang bilis. Xuanye, hindi tayo magkapareho ng mundo. Sa hinaharap, wag na tayong mag-usap. Naipinapuntos ang gwapo ng daddy na nagprotekta kay mami pero ang tanga-tanga niya. Si mami mismo hindi niya napansin. Gusto na gusto niya si daddy. Ay kailangan pa ng kuya ko na lumabas. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, hindi pwedeng uminom ng kape ang mga bata, ha? Pero mami, gusto ko yung tasa na yun. Gago ka. Sabi mo pa, liligawan mo ako. Tapos bigla kang nag-date sa ibang babae. Wow. Ang ganda-ganda. Ang ganda talaga niya. Siguro anak siya ng mayamang pamilya. Tama ka. Tulad ni Xuan Liting, iba talaga ang mundo niya sa akin. Ang pipiliin niya sa huli, ganitong klaseng dalaga talaga. Mami, anong nangyari sa'yo? Wala, anak. Okay lang ako. Umalis na tayo. Linnan. Pakinggan mo muna ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Nagsiselos ka. Hindi.
May lugar ako sa puso mo. Ay, gago ka talaga. Zuanye, binabati kita. Sa paghahanap ng tunay mong pag-ibig. Kayong dalawa. Kumusta? Kilalanin natin ang isa't isa. Ako si Jiang Yu, isa akong jewelry designer. Pinapagawa ako ni Zuanye ng isang alahas bilang regalo sa iyong kaarawan. Regalo sa kaarawan? Maligayang kaarawan. Kayo. Isusuot ko na ito sa'yo. Naisuot ko na. Mami, mag-wish ka na! Sana ang oras ay huminto magpakailanman. Sa sandaling ito, sana ang lahat ng mahal ko ay maging malusob at masaya. Kumusta? Epektibo nga ang plano ni Kuya, di ba? Mabuti talaga ang plano ni Kuya. Sampung gabi ngayon sa North City Park, pag-usapan natin ang diborsyo. Huling paalala na ito. Ginoong Suan. Gabi na. Ano nang ginagawa niya rito? Alin, Ah, haha. Ginoong Suan. Swerte nga. bakit ka narito? Oh. Sumobra ako sa pagkain ng hapunan. Sa cake, kaya naglakad-lakad ako. Bakit ka narito? Ay, ako. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Ginoong Suan. Paalam. Hoy, Alin. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng isang kasal. Ah, Pero huwag kang mag-alala, wala talagang pagmamahal sa amin, kahit na. Ang una kong pagkakataon ay kasama siya. Pero sa loob ng 5 taon, hindi ko na siya nakita. At hindi ko rin siya minahal. bro. Ang ibig mong sabihin, naging single ka ng 5 taon? Siya ay isang manipulative na babae. Noong gabing iyon, nadroga ako, sinamantala niya ang pagkakataon. Na ikinasama ko. Hindi na ako nakipagtalik sa ibang babae, at naging suya ako sa mga babae. Hanggang sa makilala kita. Parang, medyo pamilyar. Pagkatapos makilala ka, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng love at first sight. Ang kahulugan ng hindi mapigil. Ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Siya. Siya ay isang malaswang babae. Hindi niya mapigil ang kalungkutan, samantalahin ako sa abroad. Nag-cheat siya. At kasama ng ibang lalaki, nagkaroon ng anak. Ang ibig mong sabihin, siya ay nag-cheat sa iyo. Ang mga tao ay may kanya-kanyang pagmamahal. Siguro, sa paningin niya, ako ay walang halaga. Hoy, bro. Mag-isip ng positibo. Alin, hindi mo ako isusuka dahil sa pangalawang kasal ko. Ah, Gusto ko talaga ang Tiantian. Gusto kong maging ama ni Tiantian. Pumunta ako sa bahay mo ng maraming beses, pero hindi ko nakita ang ama ni Tiantian. iyon ay. Alin, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang mga lalaking nagtatrabaho sa mga nightclub, siguradong sumama sa mga mayamang babae. Naiintindihan ko ang hirap ng pag-aalaga sa Tiantian mag-isa. Gusto kong maging parte ng buhay mo at ni Tiantian. Pag-iisipan ko. Nandito na ako. Uwi ka na. CJ, Mami, Hoy, anak. Anak, ano sa tingin mo kay Suanye? lagi ko siyang binibigyan ng score. Siyenta na siya ngayon, pero ang tanga-tanga niya. Anong tanga? Ay nako, di mo naiintindihan, Mami. Ang tanga-tanga mo rin. Basta, importante to. Kung hindi niya pa rin madidiscover. Hindi ko siya papayagang maging daddy ko. Basta, dapat makipag-divorce na ako agad sa tarantadong iyon. Makipag-divorce na. ang sama ng babaeng yon. Paulit-ulit niya akong niloloko. Magkita na lang tayo sa opisina ng sibil. Habang nabubuhay ka, lahat talaga pwedeng mangyari.
Yung babaeng mapagplano na yon, ayaw pa ng compensation. Nagmamadaling makipag-divorce. Talaga ba ako ang anak nila? Napakatalino ko. Hey, Tian Chan, ano ang tinitingnan mo? Hindi dapat laruin ang bagay na ito. Ay, baby. Naaalala mo ba ang sinabi ko noon? Na iba ba sa impyerno ang daddy? Oo, naaalala ko. Kaya hahanap ako ng bagong daddy para sa iyo. Ayos ba? Sige. Isa na cool. Lalaki na napakaganda at may malaking pagmamahal. Gusto mo rin siya. Sige na. Kaya aalis ako. Ay, ang babae talaga nakakabahala. Sandali. Dala ng mommy ang marriage certificate. Hindi ba maghihiwalay sila ng daddy? Mommy, sandali, hintay mo ako. Ang ganitong kalokohan, panahon na para matapos. Saan nagpunta ang batang tiyan-tiyan nitong mga huling araw? Tiyan-tiyan ang anak ni Azuan. Siyang tunay na apo ko. Linzu. Hiyu. Sabihin mo agad sa Azuan. Nakatanggap na ng litrato ng Kalaguyo ang detective agency. Parang kilala ko ang Kalaguyo. Bakit si Zuan Ye? Napakasamang babae, bakit ako niloko mo ulit? Bata ang pasyente. 4 na taong gulang na sugatan sa balikat. Malubhang pagdurugo at shock. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang hindi nakapagtanggol kay Tian-Tian. Ako ang may kasalanan. Nurse, tumawag ka sa Central Blood Bank. Mangailangan ng emergency supply ng RH-negative blood. RH-negative ang pasyente. Kulang ang stock ng blood bank natin. Sino sa inyo ang RH-negative? Ako. Pumunta ka agad sa laboratory para mag-donate. CJ. Bakit ang bilis mong bumalik? Sabi ng doktor, ang immediate family, hindi pwedeng mag-donate. Kakaiba, ako, isang babae lang ang nakasiping ko. Baka siya yung Linnan. Alaynan. Ibig sabihin ba, ako ang tunay na ama ni Tian-Tian? Anak ko siya. Doktor, kumusta na? Ligtas na ang pasyente. Mabuti naman. Salamat. Mabuti naman. Tian-Tian. Mommy. Halika. Daddy. Lanan. Tian-Tian. Ang tanga-tanga mo talaga, Daddy. Mukhang hindi na kailangan sabihin kay Lolo Zuan kung sino ang lalaking yun. Daddy, may isa ka pang hindi nagagawa. Ha? Ay. Linnan. Pakakasalan mo ba ako? Medyo matagal na itong pag-propose ko. Pero matagal ko nang, handa ang singsing. Isang babae lang ang minahal ko sa buhay ko. At ikaw yun. Lin. Nanay ng aking anak. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita.